Ibinilin ko lang ang aking munting sanggol sa aking kapitbahay, pero sa hindi inaasahan ay, Part 1. Isang malungkot na pangyayari sa buhay ko, na kailanman ay hindi ko makakalimutan. 18 years old ako nakapag-asawa, pero hindi kami kasal, dahil at the time ang BF ko ay 17 years old pa lang, sa kanila kami unang tumira, pero hindi niya makasundo ang iba niyang mga kapatid kaya umalis kami. Nangupahan kami sa maliit na kwarto, tamang-tama lang talaga sa aming dalawa. Nagtatrabaho siya noon bilang pahinant ng soft drinks, at ako naman ay buntis at the time. Palagi ko noon nakakausap si Ate Rosie, 10 years na daw silang kasal ng asawa niya, pero hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Mabait si Ate Rosie, palagi niya akong binibigyan ng pagkain, prutas, sinasamahan sa check-up ko, kaya kahit malayo ako sa aking pamilya, parang nagkaroon ako ng pangalawang ina. Maayos naman ang pagsasama namin ng asawa ko na si Dayo, yun lamang mahilig kasama ang tropa, at sa mga inom at gimikan, bata pa kasi siya, kaya hindi ko siya mapigilan, na kontento na lang ako na napapakain niya ako. Sumapit ang aking panganganak, ang kasama ko noon sa laying-in ay si Ate Rosie, dahil may trabaho pa si Dayo. Gabi na ako binisita ng aking asawa, at dala niya ang pambayad para makauwi na kami, isang malusog na sanggol na babae ang aking ipinanganak. Si Ate Rosie ang nag-alaga sa akin at sa aking anak, habang tumatagal mas lalo siyang napapalapit sa aking anak. Kaya hindi ako nahihirapan mag-alaga, dahil andyan si Ate Rosie palagi, taga-alaga, taga-bigay ng kailangan ng baby ko. Habang tumatagal, ay nagbabago ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Palagi kaming nag-aaway, palagi siyang lasing pag uuwi siya, at pag ganun pinipilit niya akong makipag-duremi sa kanya, na sobra akong nasasaktan, parang hindi na niya ako nirerespeto pag ginagamit niya ako, lamutak kong lamutak, 2 buwan pa lang akong nakakapanganak ay pero wala akong magawa dahil nag-iinit ang ulo niya. Nabalitaan ko rin na nagkakaroon siya ng iba, pero wala naman akong nakikita, puro pag-aaway lang kami, at may time na nasaktan na niya ako, at minumura pa. Hindi naman nangingialam si Ate Rosie, dahil sabi ng asawa ko, away daw ng mag-asawa iyon. Noong 6 na buwan na ang anak namin. Halos 1 linggong hindi umuwi ang asawa ko. Kaya nang siya ay umuwi, nakipagduremi lang siya sa akin at binigyan niya ako ng pera. Kinabukasan umalis na ulit, at doon nakiusap ako kay Ate Rosie, na siya muna mag-alaga kay baby. Susundan ko lang ang asawa ko, gusto ko kasi malaman kung sino ang kinababaliwan niyang babae. Sinundan ko siya, nasa work pa lang siya, hindi na ako umalis, nagmamasid ako, hanggang gabi, at siya ay out na. Habang siya ay naglalakad, ako naman ay malayong nakasunod sa kanya. Habang ako ay sumusunod sa asawa ko ay umiiyak na ako, dahil hindi naman iyon ang daan patungo sa amin, need pa niyang sumakay para makauwi sa bahay namin. Hindi nga ako nagkamali, may babae nga siyang inuuwian, dahil hindi ako nakapagpigil. Inawi ko ang babae. Pero asawa ko, at pinalayas niya ako, sabi niya, matagal na siyang nagtitiis sa akin, at ngayong alam ko na, hindi na daw siya uuwi pa sa akin. See you next episode.